Magandang umaga po sa ating lahat. Okay, so buksan po natin ang atin pong mga Bibles in the book of Exodus. Exodus chapter 19. Okay, so basahin po natin sa New King James Version. Exodus 19. Ito po yung ang mga taga-Israel ay nasa Mount Sinai. Okay? Verse 1, in the third month, after the children of Israel had gone out of the land of Egypt, on the same day they came to the wilderness of Sinai. For they had departed from Rephidim, had come to the wilderness of Sinai, and camped in the wilderness. So Israel camped there before the mountain. And Moses went up to God, and the Lord called to him from the mountain, saying, Thus you shall say to the house of Jacob, and tell the children of Israel, You have seen what I did to the Egyptians, and how I bore you on eagle's wings, and brought you to myself. Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people. For all the earth is mine, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words which you shall speak to the children of Israel. Verse 7, So Moses came and called for the elders of the people and laid before them all these words which the Lord commanded him. Then all the people answered together and said, All that the Lord has spoken we will do. So Moses brought back the words of the Lord, the words of the people to the Lord. And the Lord said to Moses, Behold, I come to you in the thick cloud, that the people may hear when I speak with you and believe you forever. So Moses told the words of the people to the Lord. Then the Lord said to Moses, Go to the people and consecrate them today and tomorrow, and let them wash their clothes, and let them be ready for the third day. For on the third day the Lord will come down upon Mount Sinai in the sight of all the people. You shall set bounds for the people all around, saying, Take heed to yourselves that you do not go up to the mountain or touch its base. Whoever touches the mountain shall surely be put to death. Not a hand shall touch him, but he shall surely be stoned and shot with an arrow. Whether man or beast, he shall not live. When the trumpet sounds long, they shall come near the mountain. Okay, so let us pray. Father, we thank you for the reading of your word. We welcome your Holy Spirit, O God, upon our midst. We pray, may you be with us as we study your word. May you help us understand it, O God, and let your name be glorified. And let your glory, Lord, continue, God, to be seen in this place. Father, we thank you. This all we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so last Sunday po ay inaral po natin yung sa vision po natin, yung Isaiah 61, that the Spirit of the Lord is upon me. Amen. Okay, so when the Spirit of the Lord is upon us, ito po yung mangyayari sa atin. We will experience supernatural freedom. We will be called to be the priest. And life will be in all the areas of our lives. Amen. Amen. Okay, so I believe na ang bawat isa po ay we experience or we receive the Holy Spirit last Sunday. Amen. Okay, so ngayon naman po, aralin po natin a royal invitation to become a holy priestly nation. Okay? So, ano po ba yung kailangan natin gawin as a priest? Because nga doon sa inaral natin last Sunday, we are called to be the priest. Okay. So today, let us imagine yung sa
kung paano ba ang babae at saka lalaki ay mag-aasawa. Ano po ba yung kanilang mga ginagawa hanggang doon sa dumating hanggang sa dumating yung araw ng kanilang kasal. So ito naman ay kaya nga yung title po natin is It's a Royal Invitation. So ito po yung it is God na siya pong nag-i-invite sa atin. Okay? So it is ang Panginoon, siya po yung groom at tayo naman po yung bride. Okay? So, in verse 1 dito po sa chapter 19 in Exodus, in the 3rd month, after the children of Israel had gone out of the land of Egypt. Ito pong Exodus kasi ang pinaka-familiar na kwento dito ay kung paano ang mga taga-Israel ay lumabas mula sa Ehipto. Okay? So ano po ba yung Ehipto sa atin kung in our term sa ngayon? Ang mga taga-Israel ay nasa Ehipto noon and they are slaves. Wala silang kalayaan. Okay? So sa atin naman kung sasabihin nating Egypt, parang ito yung nagsisimbolo ng slavery. Okay? So, sabi po dito sa verse 1, in the 3rd month after the children of Israel had gone out of the land of Egypt. Nung lumabas na sila, galing sa Egypt, di ba? Tumawid sila saan sila tumawid? Sa Red Sea. Okay? So, tumawid sila sa Red Sea. And then after 3 months, okay, after 3 months, nung sila po ay nakalabas, di ba? From Egypt, tumawid sila sa Red Sea at sila ay naglakbay at sila po ay nakarating sa wilderness. Sabi dito, in the 3rd month after the children of Israel had gone out of the land of Egypt, on the same day, they came to the wilderness of Sinai. Okay, so sa mga nakapunta na ng Dubai o kaya sa Arab country kung saan makikita natin yung desert. Siyempre, alam na natin kung sabihin nating desert, walang mga tubig, walang pagkain, walang mga kahoy, okay? So, wilderness. So, they came to the wilderness of Sinai. Verse 2, for they had departed from Rephidim, had come to the wilderness of Sinai, and camped in the wilderness. Okay, so after 3 months, paglabas nila sa Egypt, nakarating sila sa wilderness of Sinai, and then they camped there. So Israel camped there before the mountain. Ito po yung sa Mount Sinai. Okay? So imaginin po natin yung lugar po nila ay walang tubig, walang pagkain. Mainit ang hangin, parang tugigaraw, di ba? Okay? So, mainit na sa atin, but doon I believe mas mainit. Okay? And then in verse 3, so ito po yung nangyari, nung ang mga taga-Israel ay nag-camp sila doon, tumigil sila doon at nagtayo sila ng mga tent para doon po sila titira. Ang ginawa naman po ni Moses doon sa verse 3, and Moses went up to God, and the Lord called to him from the mountain. Okay? So tinawag ng Panginoon si Moses doon sa mountain. Kaya naman umakyat siya. Okay? Saying, thus you shall say to the house of Jacob, and tell the children of Israel. Ito ang sasabihin mo sa mga taga-Israel, sabi ng Panginoon, verse 4, you have seen what I did to the Egyptians, and how I bore you on eagle's wings. Diba? 3 months lang ang nakakaraan. So, nire-remind sila ng Panginoon. Nakita nyo naman kung ano ang ginawa ko sa mga taga-Egypt nung kayo ay lumabas doon. Okay? And how I bore you on eagle's wings and brought you to myself. So, pinapakita ng Panginoon sa kanila na ito na yung umpisa na pinaparanas ng Panginoon sa mga taga-Israel ang kanyang pagmamahal. Okay?
So how I bore you on eagle's wings and brought you to myself. So ano po bang mangyayari kapag ang mga eagles, binubuhat nila yung, ano ba yung mga kinukuha ng mga eagles? Or kapag ang mga eagles ay may mga anak. So parang sinasabi ng Panginoon, I'm carrying you like an eagle. So ibig sabihin, para ang mga anak, ang mga taga-Israel hindi masaktan. Hindi sila dadaan doon sa daan na mahirap. So parang ito yung sinasabi po ng Panginoon. So sabi ng Panginoon, nakita nyo how I brought you out from Egypt and how I bore you on eagle's wings and brought you to myself. So ang Panginoon, gumawa siya ng paraan para ang mga taga-Israel ay mailapit sa Panginoon. And then in verse 5, now therefore, if you will indeed obey my voice and my covenant. So ito yung pinapasabi ng Panginoon kay Moses. So, ito pong pangyayari na ito ay, sabi ko nga kanina, ay nangyari 3 months after na ang mga taga-Israel ay lumabas sa Egypt. Dito sa wilderness ay ang dami nilang mga na-encounter. Okay? So ilang taon po sila nagstay sa wilderness? 40 years. So this 40 years ay ang dami nilang naranasan. Okay, naka-encounter sila ng mga problema, nawalan sila ng pagkain. Anong ginawa nila nung nawalan sila ng pagkain? They complain. And then nung wala na namang tubig, nag-complain na naman sila. And then, ang mga taga-Israel, ang dami nilang problema. Paano natin masasabi na ang dami nilang problema? Doon sa chapter 18 kasi ng Exodus, makikita po natin doon na si Moses ay walang pahinga sa pag-deal sa mga tao sa kanilang mga disputes. Kaya nga sabi ni Jethro, yung kanyang father-in-law na hindi maganda yung ginagawa mo mula umaga hanggang gabi. Ang problema ng mga taga-Israel ang inaasikaso mo. So ibig sabihin, ang daming problema ng mga taga-Israel. Ang dami nilang parang kung titingnan mo ay they have so many conflicts. Hindi sila nagkakaunawaan. Ang daming problema nila sa kanilang mga kapatid, sa kanilang mga neighbors. Kaya naman hindi matapos-tapos si Moses na bigyan ng solusyon ng kanilang mga problema. So ito po yung ugali ng mga taga-Israel. Okay? So kung titingnan po natin, 'di ba? Ang tigas pa ng kanilang mga ulo. So kung iisipin natin, bakit kaya sila ang pinili ng Panginoon? Bakit kaya the Lord exerted much effort na ilabas ang mga taga-Israel doon sa Egypt? So bakit kaya, 'di ba, pag tayo natural na tao, pagka matigas ang ulo ng mga anak natin, diyan ka na nga lang, hahayaan na natin, 'di ba? O kaya may mga kaibigan tayo, o kaya may mga subordinate tayo na hindi nakikinig. Kung ano yung in-instruct mo, iba yung kanyang gagawin. So, di ba, parang hahayaan na natin sila. O kaya magagalit tayo. Parang kapag may mga kailangan sila, like for example, may nagkasakit, ayoko ang tulungan yan. Matigas ang ulo, o di ba? Tao yon. Pero bakit kaya ang Panginoon ganun na lang ang pagmamahal niya sa mga taga-Israel? Ang Panginoon ay tumitingin sa tao ng hindi kagaya natin. Sabi ko nga minsan nung nag-uusap kami ni Ate Claire, sabi, buti na lang hindi tayo Diyos. Dahil kung tayo ang Diyos, patay na lahat ang mga tao. Wala tayong pasensya. Pero ang Panginoon,
how great is His love. Kahit na reklamador ang mga taga-Israel, wala silang pagkain, nagrereklamo sila. Ano ba naman, Moses? Sa Egypt, ang sasarap ng kinakain namin, pero dito, mana lang. Diba? Kasi nga nung wala silang pagkain, nagbigay ng Panginoon ng pagkain nila. Yun po ay mana, ang pagkain ng mga angels. And then, nung nagsawa sila sa mana, nagreklamo na naman sila. Gusto din namin ng karne. Kaya nagbigay ang Panginoon ng karne. Nung walang mainom, di ba nagreklamo na naman? Okay? So, ito po yung mga ugali ng mga taga-Israel. Pero bakit kaya God exerted much effort to save them, to protect them? Parang sinabi niya dito na, nakita niyo how I bore you on eagle's wings and brought you to myself. Bakit kaya ginawa lahat ng Panginoon upang mapalapit ang mga taga-Israel sa Panginoon? In Mount Sinai, as we go on, makikita natin na doon bumaba ang presensya ng Panginoon. From Egypt, dinala ng Panginoon ang mga taga-Israel sa Mount Sinai. At doon sila nag-camp, doon sa baba ng mountain. So, ang Panginoon tumitingin siya sa tao nang hindi kagaya natin. Okay? It's not on man's perspective, but He look at us from high above. Na kahit na matigas ang ulo natin kung minsan, but still, iniingatan pa rin tayo ng Panginoon. Kahit na kung minsan we disobey His words, but still, He love us. He love us so much. Kaya naman ito yung, it's a royal invitation na ang Panginoon yung groom at tayo yung bride. Na sinabi niya dito, verse 5, now therefore, so sabi ng Panginoon kay Moses, itong sabihin mo sa mga taga-Israel, now therefore, if you will indeed obey my voice, and keep my covenant, kung tatanggapin lang ako ng mga tao. Okay, so parang ito yung sinasabi ng Panginoon sa mga taga-Israel. 'Di ba? Parang ang isang groom, parang he is doing his best para mapalapit siya sa kanyang bride. So, ganun din po sa atin. Okay? So, sabi ng Panginoon, if you will indeed obey my voice and keep my covenant. So, this is the condition of God. Sabi niya, if you obey my voice and keep my covenant, then ito yung mangyayari. Ito yung mangyayari sa mga taga-Israel at ito din ang mangyayari sa atin if we obey the voice of God and command and keep His covenant. Okay, so ano po bang mangyayari? Then, basahin nga po natin lahat. Then, you shall be a special treasure to me above all people. So ito yung unang mangyayari. If we obey the voice of God and keep His covenant, then you shall be a special treasure to me. Okay, di ba? So parang it's overwhelming, parang nakakakilig, di ba? Na with all people, sa dinami-dami ng tao, tayong pinili ng Panginoon. Tayo yung pinag-o-offeran ng Panginoon. Tayo yung ini-invite ng Panginoon. That if we obey the voice of God and keep His covenant, then sabi niya, you will be a special treasure to me. Okay? So parang sa dinami-dami ng tao, tayong special. Special tayo. Tapos ano pa yung sabi niya dyan? Above all people, special ka sa akin. So parang, Diyos na yung nagsabi dyan pag sinabi mo, special ka sa akin. Narinig na po ba natin yon na sinabi ng tao sa atin? Special ka kaya special ang treatment sa'yo. Di ba parang ganon? Ganon din ang Panginoon. Tingnan mo yung mga taga-Israel, mga reklamador, matitigas ang mga ulo, but still, special yung treatment ng Panginoon sa kanila.
ganun din po sa atin. That if we obey His voice and keep His covenant, yung makikipag-agree o kaya makikipag-covenant tayo sa Panginoon, that we will be a special treasure. Special tayo sa Panginoon. And we are above all people. For the earth is mine. Sabi ng Panginoon, for the earth is mine. Verse 6, and you shall be to me a kingdom of priests. Okay, so ito po yung mangyayari sa atin if we obey the voice of God and keep His covenant. Number 1, we will become His special treasure above all people. Special ang tingin ng Panginoon sa atin. Okay? Di ba kapag merong special priority, special ang ibibigay sa atin, the best part. Kapag tayo ay special, nasa front seat ka, nasa VIP table ka. So ito yung ibig sabihin ng special treasure. Kapag special ka, every day, every minute, God is watching over us. Dahil special tayo. Okay? Special tayo sa Panginoon. And then, verse 6, and you shall be to me a kingdom of priests. Magiging priest tayo. Kagaya ng sabi doon sa Isaiah, we are called to be the priest. Okay? We are called to be the priest. So kung lahat tayo mag-uubay at tatanggapin natin yung invitation ng Panginoon, we will become the kingdom of priests. We will become the kingdom of priests na magsuserve sa Panginoon. Okay? So ito po yung ibig sabihin po ng kingdom of priests. Maraming mga priest po ito. Okay? And, ano pa pong mangyayari? It's not only na maging kingdom of priests, kundi magiging holy nation. Okay, holy nation. Hindi basta-basta priest. It's a holy priest. Hindi basta-basta kingdom of priests, kundi a holy kingdom of priests. Mga holy na priest. So ito po yung ibig sabihin ng Panginoon. At ito din ang gusto niyang mangyari sa mga taga-Israel. At yun din ang gusto pong mangyari ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Okay, so this is an invitation not only to the Israelites noon, kundi this is an invitation sa bawat isa sa atin. Kung gusto po nating maging bride ng Panginoon. Okay? So, let us accept yung offer ng Panginoon. Let us cherish. So, ito po yung point number 1 po natin. Let us cherish God's election out of love. Dahil tayo yung pinili ng Panginoon, i-cherish po natin yon. Bigyan natin ng halaga. Let's take God seriously. Let's take God's words seriously. Huwag po nating i-take for granted. Kaya nga, nag-start na naman po tayo na i-require ang bawat isa na magkaroon ng Bible. Because this is an invitation ng Panginoon. I-cherish po natin yung pagmamahal ng Panginoon. Ano pong sabi ng Romans 3:23? For all have sinned and fall short of the glory of God. And Romans 3:10 says, no one is righteous, not even one. Pero bakit binigay ng ating Ama ang kaisa-isa niyang anak for you and me to be saved? Ano po ba sa palagay po natin? Karapat-dapat po ba nating tanggapin ito? Hindi. Because we are all sinners. At kung minsan we disobey Him, sa tingin po ba natin, yung mga taga-Israel, karapat-dapat ba silang pag-aksayahan ng panahon? O kaya karapat-dapat ba silang ilabas sa land of slavery at matanggap po nila yung kanilang freedom? Hindi po. But how great is the love of God? Na kahit na reklamador ang mga taga-Israel, matitigas ang kanilang ulo, but still, God loved them so much. Ibinigay pa rin niya yung great love ng Panginoon.
So let us, even to us na nandito ngayon, I know na we have already experienced the love of God. I know and I believe na ang bawat isa po sa atin ay pinili niya. Sa dinami-dami ng tao dito sa Tugigaraw, di ba? Tayo lang yun nandito sa presensya ng Panginoon. So ibig sabihin, pinili po tayo ng Panginoon. And let us cherish that. Amen? Let us cherish that with love. Kaya nga sabi ko kanina, let us not take for granted ito pong pagkakataon na ito na we are free to come to the church, we are free to worship, we are free to study the Word of God. Okay? Huwag na nating antayin na ipagbawal sa atin ang magbasa ng Bible. Okay? So let us cherish this opportunity. Let us cherish this time. And at lalong-lalo na, let us cherish the blood of Jesus that was shed doon po sa Calvary for you and me to be saved, for you and me to be healed, for you and me to experience life to the full. This is the love of God. This is how great the love of God is. Okay, so, and then ano pong nangyari? Okay, so if we obey the voice of God and keep His covenant, we will become His special treasure to God above all people. For the earth is mine. Okay, gusto ko ding i-emphasize po ito na if we are the special treasure of God, wherever we go, even in the marketplace, in the school, sabi niya dyan, above all people. So ibig sabihin tayo lagi nasa top. Amen? We are always on the top. We are always on the priority. Di ba? Gusto natin lagi priority. Gusto natin lagi tayong nauuna. Gusto natin lagi sa atin yung best part. Kaya nga sabi dito, you are special treasure to me sa Panginoon na yan. Above all people. So kung i-elaborate pa natin ito ay, we as the children of God, kung tatanggapin lang natin yung invitation ng Panginoon to become a bride, yung sabi niya dito to obey the voice of God and keep His covenant, then makikita natin and ma-experience talaga natin na we are a special treasure. Na kapag ka naglakad tayo o kaya makipag-usap tayo sa kung sino, ay nakataas yung noo natin, hindi tayo pautal-utal na makikipag-usap. Dahil alam natin na nasa sa atin ang Panginoon. Special tayo sa Panginoon, di ba? Hindi tayo iwanan ng Panginoon. Amen? At hindi niya tayo pababayaan ano man yung mga ma-experience natin. Sabi nga niya dito, I have carried you on eagle's wings. Parang sinasabi ng Panginoon ito na bubuhatin kita ng napakataas para hindi mo maranasan ang mga problema, ang mga storms dito sa baba. So parang ito yung sinasabi ng Panginoon. Kung ididig deeper pa natin yung salita po ng Panginoon na parang hindi natin maarok yung pagmamahal ng Panginoon. Amen? Hindi natin maintindihan bakit hindi tayo karapat-dapat na tumanggap ng ganong klaseng pagmamahal, pero minamahal tayo ng Panginoon. Kahit na kung minsan ang hirap natin mahalin, pero minamahal po tayo ng Panginoon. This is how great the love of God is. Kaya naman we, His people, let us cherish this love. Let us cherish yung pagpili po ng Panginoon sa atin. Okay? And then, ano pong ginawa ni Moses? So these are the words which you shall speak to the children of Israel. Ito po yung unang pag-uusap ng Panginoon kay Moses nung dumating sila sa Mount Sinai. And then verse 7, sabi niya, so Moses came and called for the elders of the people and laid before them all these words which the Lord commanded him. Verse 8, then all the people answered together and said, okay, so ito naman yung response ng mga taga-Israel. All that the Lord has spoken, we will do. Ba, ang bait nila, no? So lahat ng sinabi ng Panginoon, gagawin namin. Okay. So Moses brought back the words of the people to the Lord. Bumalik ulit si Moses sa taas at nakipag-usap
sa Panginoon. So, let us cherish yung love na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Okay? Okay, so point 2 po natin, receive the grace of a mediator. Verse 9, and the Lord said to Moses, okay, nung umakyat muli si Moses, sabi ng Panginoon kay Moses, behold, I come to you in the thick cloud. Pwede bang, natin, ito yung picture lang. Okay, so yan, hindi pa masyadong makapal yung ulap. Pero dito, kung imaginein po natin, ito po yung Mount Sinai, this is a desert, and then sabi ng Panginoon, I will come to you in thick cloud. So, mapupuno ito ng makapal na ulap. Okay? And then, okay, so sabi ng Panginoon, I will come to you in the thick cloud that the people may hear when I speak with you. Alam ng Panginoon ang kanyang mga anak, no? Kilala niya. To cease to believe. Dapat na marinig natin. Dahil ito, sabi ng Panginoon, and the people may hear when I speak to you. Bakit kaya? And believe you forever. Para maniwala sila lagi kay Moses. Na kinakausap nga siya ng Panginoon. Okay? So ito po yung purpose ng Panginoon. So Moses told the words, bumaba ulit si Moses. So Moses told the words of the people to the Lord. Imaginin po natin, hindi po ganun kadali ang umakyat bumaba sa Mount Sinai. Yan po ang trabaho ni Moses. Siya po yung mediator between God and Israelites. Okay? And then verse 10, then the Lord said to Moses, okay? So bumaba, dito sa verse 9, bumaba ulit si Moses. Sinabi niya kung ano yung sinabi ng Panginoon. Then umakyat ulit siya. Verse 10. Then the Lord said to Moses, go to the people and consecrate them today and tomorrow. Consecrate them today and tomorrow and let them wash their clothes. So ito na po yung preparation. Kung sa bride naman, ito na yung preparation bago siya ikasal. Okay? So ano bang gagawin? So ito yung offer ng Panginoon dun sa point number 1 po natin. So God is inviting us to be His bride. If we said yes to His offer or to His invitation, ito na yung mangyayari. Ano ang sunod na step? Sabi ng Panginoon, we have to consecrate ourselves. Ano po ba yung consecrate? We have to set aside or set apart ourselves from the world. So, ibig sabihin, kung ano yung ginagawa ng mundo, wag na natin gawin. Okay? Let us consecrate. So, parang in short, sabi ng Panginoon, gawin mong holy. Let us make ourselves holy. Let us consecrate ourselves from today and tomorrow. Okay? So, 2 araw na magprepare yung mga taga-Israel para i-meet ang Panginoon. Okay? So, sa mga bride po ba, ano ba yung mga preparation na ginagawa natin? Ginagawa ninyo pala. Di ba? Ang dami. Okay? Kahit ilang, lalo na kapag you are desiring for, may napili ka ng wedding dress, tapos nung finit mo, hindi kasya. Talaga naman, todo diet yan para magkasya sa araw ng iyong kasal. So ano pa ba ang iyong gagawin? Hindi ka lalabas, hindi ka magpapaaraw, baka iitim ka. Okay, ano pa ba yung mga gawin mo? Okay, sige, magpa-facial ka, magpa-spa, ano pa ba? Magpa-extend ka ng iyong mga nails. And then ano pa? Diba, you are doing all the best para gumanda ka sa araw ng iyong kasal. So ito din yung sinasabi ng Panginoon. Before meeting the Lord, we have to consecrate ourselves. So from today and tomorrow, so 2 days yung ibinigay ng Panginoon sa mga Israel to prepare themselves. Dahil, ano po bang mangyayari? In the Old Testament kasi, kapag ang mga priest ay papasok po sa Holy of Holies, na hindi po sila totally na-consecrate, mamamatay sila. Because God is a holy God. No one can stand in the presence of God.
Kaya naman, sabi ng Panginoon, you have to consecrate yourselves from today and tomorrow and let them wash their clothes. Naniniwala ba kayo na hindi sila nagpapalit ng damit ng mga to? For 3 months na nagstay sila sa wilderness, yun lang yung damit nila. Kaya sabi ng Panginoon, wash your clothes. Yung ginamit ninyo ng 3 months, di ba? Tayo po ba kaya natin yon? Di tayo magpalit ng 3 months? So di ba, hindi lang tayo makaligo kaya ng isang araw ay parang ang init-init na, di na tayo mapakali, di ba? So meron pa yung mga naliligo ng 2 beses o kaya 3 beses sa isang araw. So how much more dito sa mga taga-Israel? Pero syempre, gusto ng Panginoon na makita yung kanyang bride na maganda, mabango, di ba? Okay. So, ito po yung instruction ng Panginoon. We have to consecrate ourselves from today and tomorrow and let them wash their clothes. Verse 11, and let them be ready for the 3rd day. Okay? So parang exciting yung 3rd day na yan dahil we will meet our groom. Sa mga bride po ba, paano mo i-describe yung iyong excitement dun sa araw ng iyong kasal? Okay? So, parang ito yung gustong maramdaman natin sa bride sa pagdating ng ating groom na ng ating Panginoon. Okay? And then, sabi niya dyan, for on the 3rd day, the Lord will come down upon Mount Sinai in the sight of all the people. Verse 12, you shall set bounds. Okay, ang daming instruction ng Panginoon. You shall set bounds for the people all around. Pero tayo, kung titingnan natin on our own perspective, ang stricto naman. So parang, gusto mo ba kaming imit? So ganun ang intindi kasi natin dito eh. Pero on the other side, makikita natin yung pagmamahal ng Panginoon because He knows that He is a holy God and the Israelites are sinners. Kapag ka nag-meet sila, mamamatay lahat ang mga taga-Israel. So it's out of love na sinasabi ng Panginoon, you have to set bounds for the people all around, saying, take heed to yourselves that you do not go up to the mountain. Okay? So ito po yung pinapakita na pagmamahal ng Panginoon. Okay? Tingnan nyo yung mga sarili, na huwag kayong makalapit doon sa mountain. Okay? Ano pa yung sabi niya dyan? That you do not go up to the mountain or touch its base. So napaka-specific, ano? Because, bakit ayaw ng Panginoon na kahit yung base ng mountain, yung mountain nga. So this is the base of the mountain. Ang mga taga-Israel, like for example, ito po yung Mount Sinai, nag-camp sila dito, sabi ng Panginoon, you have to set bounds. Maglagay ka ng boundary at wag na wag silang lalapit at matouch nila yung base ng mountain. Yung dito lang sa umpisa. Ito yung base niya. Because when the Lord ma-feel ng presence ng Panginoon ito, of course, the whole mountain is holy. Na kapag ka ang mga Israel na hindi ready, ay matouch nila ito, mamamatay sila. Because if the presence of God is filled yung mountain talaga ay very powerful. I mean, yung power niya, parang napakataas yung power if the Lord is there. Naintindihan po ba natin? Because no one can stand in the presence of God. No one really. Okay? So, sabi niya, it's all because of His love to the Israel na sabi niya, you have to set bounds. At sabi pa niya dito na hindi nila matouch yung base ng mountain. Dahil, sabi niya, whoever touches the mountain shall surely be put to death. Verse 13, not a hand shall touch him, not a hand shall touch him, but he shall surely be stoned or shot with an arrow, whether man or beast. He shall not live
When the trumpet sounds long, they shall come near the mountain. So it's because of His great love na ayaw niyang mapahamak ang mga taga-Israel. Kaya niya sinasabi ito. Pero kung titingnan natin na napaka-brutal naman ng Panginoon, ang sabi niya dyan, He shall surely be stoned or shot with an arrow. But it's for our own good. Di ba kung minsan, pagka may binibigay na instruction ng Panginoon, Lord, bakit ayaw mo? Di mo ako love, no? Di ba? Yung mga bata, sabi niya, bakit ayaw mo ko bigyan? Di mo ako love, no? Bakit mo ako hindi pinapayagan? Di mo. Pero, dito, maintindihan natin na dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. Okay? So, God knows what is best for us. Amen? God knows what is best for us. Okay? And then, verse 14, so Moses went down from the mountain to the people and sanctified the people. And they washed their clothes. And then verse 15, and he said to the people, be ready for the third day. Do not come near your wives. So for 2 days, kailangan nilang mag-prepare to meet the living God. Dahil sabi ko nga dito na sabi nga dito sa verse 12 na walang sino man dapat ang makalapit doon sa mountain. Because God who loves the Israel and the God who loves us is a consuming fire. Na kapag we are not ready na makikiharap sa Kanya, mamamatay po tayo. Okay? So as a mediator, okay, so ito pong mediator kasi na ito, makita natin kung anong trabaho ni Moses, di ba? Siya yung nakikipag-usap sa Lord, siya din ang nagbababa sa mga tao ng mga sinasabi ng Panginoon. Okay? So, ganun yung trabaho ni Moses. Siya po yung mediator. Okay? So, as a mediator, they encounter God first. Maalala po ninyo si Moses nung na-encounter niya ang Panginoon dun sa bush, dun sa burning bush. So, na-encounter ng Panginoon si Moses. Dun sa time na yon, naging mediator na siya. Okay? So yun po yung trabaho po ni Moses. Okay? So, Moses mediates between God and man. So, when God called Moses in a burning bush, he already became the mediator between God and man. Ang mga mediator, they encounter God first. Ang mga mediator, they know the heart of God. And as a mediator, they take God seriously. So ito po yung work ng priest. So kung titingnan po natin sa panahon po natin ngayon na we are the royal priesthood, the holy nation, di ba sabi po ni Paul, na yun po yung work natin. We encounter God. Tayo yung nagmi-mediate between God and man. Okay? So as a mediator, we take God seriously. We take God's word seriously. We have to read the Bible. We have to meditate on it day and night. So as a priest, we need to be holy. Yun pong instruction ng Panginoon. We have to consecrate ourselves. We have to be holy first before we become a priest. So hindi lamang basta priest. Kailangang holy. Okay? So kapag tinanggap po natin yung invitation ng Panginoon to become a bride, magiging priest na tayo. Magiging mediator po tayo. Okay, so let us receive the grace of a mediator. And then last point po natin, okay, so ito na po, yung pagdating na ng Panginoon sa Mount Sinai. Okay. Let us respond to God's love in awe. So ito po yung third point po natin. Okay. Doon po sa verse 16, sabi po dyan, then it came to pass on the third day, in the morning, that there were thunderings and lightnings and a thick cloud on the mountain
And the sound of the trumpet was very loud, so that all the people who were in the camp trembled. So natakot po yung mga taga-Israel dahil may mga kidlat, okay? May mga thunderings, may mga lightnings, and then may thick cloud on the mountain. And then the sound of the trumpet was very loud. Nakarinig na po ba tayo ng sound of the trumpet? Hindi lamang yung basta sound, kundi sabi niya, the sound of the trumpet was very loud, so that all the people who were in the camp trembled. Verse 17, and Moses brought the people out of the camp, okay, to meet with God, and they stood at the foot of the mountain. Verse 18, now, Mount Sinai was completely in smoke. Kagaya niyan. Okay? So, parang ganito. Diba? Yung mountain, ang daming, ito na parang puno ito ng clouds. At may smoke. And then, now, verse 18, now Mount Sinai was completely in smoke, because the Lord descended upon it in fire. Diba sabi ko kanina, God is a consuming fire. Okay. So, the Lord descended doon po sa Mount Sinai like a fire. Its smoke ascended like the smoke of a furnace, and the whole mountain quaked greatly. Nagkaroon ng malakas na earthquake. Diba? Even the mountains, hindi nila ma-contain ang Panginoon. Hindi nila ma-contain yung presence ng Panginoon. Okay? The whole mountain quaked greatly. And then verse 19, and when the blast of the trumpet sounded long, nagkaroon ng mahabang sound ng trumpet, and became louder and louder, Moses spoke, and God answered him by voice. Then the Lord came down upon Mount Sinai on the top of the mountain. And the Lord called Moses to the top of the mountain, and Moses went up. So ito po yung isang illustration na God really is very powerful. God's presence talaga ay no one can contain. Dahil grabe yung instruction ng Panginoon sa mga tao na kailangang they make themselves holy. And then ano pa ba yung sinabi niya dito? In verse 21, and the Lord said to Moses, go down and warn the people, lest they break through to gaze at the Lord, and many of them perish. Because of God's holiness, walang pwedeng tumingin sa Panginoon. Dahil sabi niya dito, mamamatay sila. Okay? And then, verse 22, also, let the priests who come near the Lord consecrate themselves, lest the Lord break out against them. So walang pinipili ang Panginoon. Doon sa kanyang instruction na consecration. So we have to consecrate ourselves before meeting our God, before meeting our Savior, before meeting our groom. So ganun din po sana ang ginagawa po natin before coming to the church. We have to prepare. We have to dress na talagang, this is your day, your wedding day, because you are meeting your groom. So parang ito yung sinasabi ng Panginoon. Let us not take for granted yung pagpunta natin sa church na kailangan we look beautiful, we look gorgeous, we look handsome, because we are meeting our God. Amen? We are meeting our God. Sabi niya dito, also let the priests who come near the Lord consecrate themselves. And verse 23, but Moses said to the Lord, the people cannot come up to the Mount Sinai, for you warned us, saying, set bounds around the mountain and consecrate it. Then the Lord said to him, away, get down, and then come up,
you and Aaron with you. But do not let the priest and the people break through to come up to the Lord, lest he break out against them. Verse 25, so Moses went down to the people and spoke to them. So, let us respond to God, to God's love in awe. Na kung minsan parang it's an ordinary day na lang yung Sunday. Yung araw na kung saan imimit natin ang Panginoon. But let us start from today na we have to be excited, meeting our groom, to meet our God on Sunday, to celebrate with Him. Di ba kapag may mga good news tayo na excited tayo, kung pwede nga lang tumakbo na tayo na pumunta kung saan sasabihin natin na, I have a good news. Okay. To celebrate, di ba? Parang ganun din sa atin na, yes Lord, thank you, you have blessed me. I want to celebrate with you on Sabbath. Yes, Lord, you have promoted me. I want to celebrate with you on Sabbath. Doon po sa excitement po natin, ang aga natin pumunta sa church. Amen? So, let us change our mindset na let us take God seriously. Let us take His word seriously, lalong-lalo na po yung Sabbath day. Okay, so this is the invitation of God, and I pray na ang bawat isa po sa atin ay we will accept this invitation. So may the Lord help us. Amen. So yun lang po. Hallelujah. Thank you, Chris. Are we all blessed? Now, brothers and sisters, truly, meron pong invitation ng Panginoon sa atin lahat. Walang hindi tinawag, walang hindi pinili. After all, ng lahat ng kanyang mga sacrifices, kinwalify po niya tayo para tawagin, para maging priest. But again, inulit ko pong sabihin, we need to cherish God's election. Ang pagkakatawag sa atin ay pahalagahan po natin. Can I hear amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, pahalagahan mo ang pagkakatawag ng Diyos sa iyo. Nung tinawag po tayo ng Panginoon, meron po siyang purpose. Now, I want you to listen very carefully. When God created man, He created man in His own image. Gumawa siya ng tao na kamukha po niya. Hindi yung mukha na, yung itsura po natin, but, yun pong glory ng Panginoon ay ibinigay sa atin. Tanungin nga po natin sarili natin, bakit naman kaya ginawa tayo na kawangis ng Diyos? Because He has a purpose. Doon sa vision po natin, in Isaiah 61, kung babasahin po natin the whole chapter, we are called to display His splendor. Para po ipakita ang glory ng Panginoon, at yan ang pagkakatawag sa atin. And so, that invitation, siguro kinakailangang maunawaan po natin yung purpose ng atin pong invitation. Ilan ho dito ang napadalhan na ng invitation sa kasal? Ilan na ang naimbitahan sa kasal? Yung invitation na kakaiba, yung meron ka pang papel na tinanggap tapos ang bango. Di ba naghahanda ka? Alala ko po si Claire, no? Ito pong itong ilang buwan na po ito ay busog na busog po kami sa invitation ng kasal. Kagabi lang, meron po akong hinabol na kasal doon po sa Kabugao. We traveled kahit po gabing-gabi na kailangan pa namin umuwi para po to catch up for the Sunday service. At alam niyo, nakakatuwa, yung pong mga inaimbitahan, lalong-lalo na yung merong RSV. Mas maganda pa sila kung minsan kaysa doon sa bride.
todo maskara, yung bride hindi. Dahil they really treasure yun pong invitation sa kanila. At sila po ay naghahanda ng mabuti. Nakakatuwa na tayo po, kapag binigyan po tayo ng invitation, pinaghahandaan mo yon and you treasure that. At pagkatapos lahat ng naimbitahan ay pinauupo po sa presidential table. Di ba? At bago ka maupo sa presidential table, pagpasok mo pa lamang sa gate, meron nang ilalagay sa dibdib mo. Okay? Ganyan ka kaimportante. Ganyan ka kahalaga. Tapos pauupuin ka sa presidential table. Pag sila po ay naghain na ng pagkain, yung best na pagkain, nandun sa table mo. Di ba? Yung hindi ka pipila sa init ng araw. Tapos ang lahat ng electric fan nakatutok sa inyo. Di ba? Ang lahat po ng camera nakatutok sa inyo. Lahat po ng spotlights nakatutok sa inyo. Di pinagpawisan kayo. And because you are special. Pero ang dami pong mga nabigyan ng mga invitations, they don't really know the value of that invitation. Napakaganda po nung topic na itinuro ni Chris. That is, in the Old Testament during the time of Moses, nung ang Panginoon ay nagtatawag, nire-recall na ng Panginoon yung mga taong nilikha niya sa kanyang sariling wangis, yung mga special, peculiar people na dapat po niyang pagpalain, tinatawag na ng Panginoon. Gusto niyang makausap sila. Gusto niyang makipagniig sa kanila. Gusto niyang i-bless sila. Pinaalala pa sa kanila kung paano sila niligtas from slavery in Egypt. Dahil, alam niyo kapatid kaibigan, hindi po nakakalimot ang Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi nakakalimot ang Panginoon. Kung paano kanya nilikha, kung paano niya inumpasahan na i-bless ka, lahat ng yan recorded. At yan ho ay ginawa niya purposely para sa iyo. Katulad ng pagmamahal ng isang lalaki sa kanyang asawa. Niligawan mo't lahat. Lahat yata ng chocolate binila mo para sa kanya. Panahan mo, binigay mo sa kanya, inalay mo sa kanya lahat. Pati yung apelyido mo, itinaya mo sa kanya. Pagkatapos nung imbitahan mo na siya na dalhin sa altar, hindi siya ready. Di ba? Nung tinanong siya, babae, tinatanggap mo ba ang lalaking ito? She cannot reply immediately. Alam niyo kapatid kaibigan, ganito po ang istorya na ito. There is a royal invitation for the people of God to become priests. A very special people. Sa dami-dami po ng tao sa mundo, ito pong mga taga-Israel, talagang tinawag at pinili ng Panginoon. Pero alam nyo, nakita ng Diyos, they're not ready for the invitation. Kaya nga po nagtayo siya ng isang Moses, okay? Binigyan ng mga salita, tagubilin, kinakailangang maghanda ang mga tao sapagkat bababa ang Panginoon, makikipagniig sa kanila. Pero binigyan po niya ng limit. Huwag kayong lalapit doon sa paanan ng bundok because the presence of God is there. Sino man ang lalapit na hindi pa ayon doon po sa kalooban ng Panginoon, mamamatay. Bakit? Dahil kinakailangang i-qualify ng Diyos ang mga tao na lalapit sa Kanya. Because this is a royal invitation. Can I hear amen? That people need to consider, are we ready to meet the Lord? Alam mo sa Old Testament, may kamatayan na darating sa tao kapag ikaw ay lumapit sa Diyos na hindi ka handa. Sabi po nung ilan, Pastor, that was the time nung panahon ng law. The dispensation of law, but now we are in the dispensation of grace. Lahat qualified, lahat pinagpala, lahat tinawag. Pero alam nyo, hindi po nagbago ang Diyos sa Kanya pong standard. Can I hear amen?
Kung ito po ay nangyari nung araw, Exodus chapter 19, verse 1 to 25, if you will study this, naganap po ito during the dispensation of law. Merong batas that you need to sanctify yourself bago ka lumapit sa Panginoon. Pero sabi po ng ilan, now that we are in the dispensation of grace, tapos na yan. But I want you to listen very carefully. Hindi po nakalimot ang Diyos sa Kanya pong standard. Because even in the time, sa New Testament time, bago pa man o pagkatapos umakyat ni Jesus sa langit, ano ang sabi ni Peter? Somewhere in the book of Peter, I don't know if 1st or 2nd Peter, yung sinasabi po niya, be ye holy, for I am holy, says the Lord. Now, pwede po ba natin buksan sandali Jeremiah chapter 48, verse 10? Jeremiah chapter 48, verse 10. Bakit kinakailangang i-cherish yung election ng Panginoon sa atin? Bakit kinakailangang maranasan natin yung grace ng Panginoon? Jeremiah chapter 48, verse 10, a curse on him who is lax in doing the Lord's work. In other translation, ang kanya pong ginamit, curse is he that serves the Lord deceitfully. New King James Version, please. Can we read it aloud? Cursed is he who does the work of the Lord deceitfully, and cursed is he who keeps back his sword from blood. Ang pinaglilingkuran po natin na Diyos ay Diyos na lumikha ng langit at lupa. Siya yung lumikha ng tao out of dust, and He gave us that breath, and the breath of life ibinigay po sa atin. Sa madalit sabi mo nga sa katabi mo, buhay ang puhunan ng Diyos sa iyo. Bakit? Dahil nais Kanya na i-present to show forth the glory of God. And that glory ay nais ng Panginoon na makita po sa tao ng Kanyang nilikha. And now God has that invitation for all of us. The priestly ministry. A holy nation na dapat pong ipakita ang glory ng Panginoon. Pero alam nyo kapatid, hindi po biro ang pagiging priest. We need to pass the test. Kung sa Old Testament, sabi niya, huwag kayong aapak sa paanan ng bundok hanggat hindi kayo handa. Can I hear amen? Na kahit yung mag-asawa, kinakailangan isuspend muna ninyo ang inyong sexual life for few days bago ka lumapit sa Panginoon because God is very serious in His calling. Are you with me? When God calls, He is very serious. Hindi po siya katulad ng relihiyon na pag nagtawag, kahit na sino na lang. Pero ang Panginoon, seryoso po siya sa pagkakatawag sa atin. And so my brothers and sisters today, gusto ko pong i-consider natin, nung tinawag ka at pinili ng Panginoon, you better cherish that. Hindi lahat ng tao tinawag. Hindi lahat ng tao kinonsider na maging priest. Only few. That's why in the Bible, many were called, but few were chosen. Now we are all called. Tinawag tayo. Kaya nga po sa pagkakatawag natin na isulat ang pangalan natin sa langit. Are you happy for that? Your names are all written in heaven, in the book of life. Pero alam nyo, iba po yung pagkakatawag ng Diyos sa atin as priest. Iba po yung pagkakatawag ng Panginoon sa atin bilang mga pari, and that is to be the representative of God to the people and the representative of people to God. At alam nyo kapatid kaibigan, ito po yung pinakamaganda na pagkakatawag sa atin. And that ang tumawag po sa atin hindi tao, hindi po organization. Ang tumawag sa iyo Diyos na melikha ng langit at lupa. Pag nakita kanyang tama, God will surely bless you. Again, ano sabi ng Jeremiah 48:10? Cursed is the man that serves the Lord deceitfully. Sa mabilis po na pagbasa, gusto ko po makita natin before we pray.
In Luke chapter 22, beginning verse 1 to 14. Because Exodus chapter 19 is in the Old Testament. And maybe some of us here, o marahil ang ilan sa inyo na nanonood ngayon, sinasabi nyo, that was the dispensation of the law. But in the New Testament, meron pong sinasabi ang banal na kasulatan. Si Jesus po ang nagsabi dito, now the feast of the unleavened bread called, the Passover was proclaimed. Tama ba yung binabasa natin? Matthew 22, sorry. Matthew 22. It is a parable na sinabi ng Panginoon. Now, verse 2. The kingdom of heaven is like a king who prepared a wedding banquet for his son. Meron pong invitation ng Panginoon in the New Testament. And so he sent his servant to those who had been invited to the banquet to tell them to come, but they refused to come. Maraming tinatawag ang Diyos. Pero alam nyo, ang nakakalungkot, yung mga tinatawag ng Panginoon, ayaw nilang pumunta. Sabi mo nga sa katabi mo, maraming tinatawag ang Diyos, pero ayaw nilang paunlakan ng Panginoon. So he sent his servant to those who had been invited to the banquet to tell them to come, but they refused to come. Ano nangyari sa verse 4? Then he sent some more servants and said, tell those who have been invited that I have prepared my dinner. My oxen and fattened cattle have been butchered, and everything is ready. Come to the wedding banquet. Pinaghandaan ka ng Panginoon. Tinawag ka, special ka. Meron kang RSV, and that is very special. Now, verse 5. But they paid no attention and went off, one to his field, another to his business. Can we read this aloud? But they paid no attention and went off, one to his field, another to his business. Wala kaming panahon sa invitation. Now, verse 6. The rest, says his servants, mistreated them and killed them. Inimbitahan ka na nga pinatay mo pa yung nag-imbita sa'yo. Verse 7. And the king was enraged. He sent his army and destroys those murderers and burned their city. Ito po ang ginawa ng tao kay Jesus. Jesus came and invited the people, come, come, come. Pero ano po ang ginawa nila? No time for God because they are busy on their own business. Verse 8. Then he said to his servants, the wedding banquet is ready, but those I invited did not deserve to come. Listen. Hindi na po ito during the dispensation of the law. This is already in the time of the dispensation of grace. Sa verse 9, ang sabi po ng Bible, go to the streets, corners, and invite to the banquet anyone you find. Yung mga special na tao inimbitahan, wala silang panahon. So anong sabi ni Jesus? Kung ayaw nila ng banquet, maghanap na lang kayo. Maghanap kayo ng iba. Alam nyo po, isa po ako dun sa naimbitahan. Hindi ako karapat dapat sa banquet. Drunkard, addict, broken. But God qualified me nung ako po tumugon ako sa invitation sa wedding banquet po na ito. Can I hear amen? Ang daming mga karapat-dapat, ang daming matitino, ang daming matatalino, pero bakit hindi sila ginagamit? Bakit hindi po sila na-enjoy? Bakit hindi nila na-enjoy yung banquet po na ito? Because they are very busy in their own thing. Now, verse 10.
So the servants went out into the streets and gathered all the people they could find, both good and bad. Sabihin nga po natin, both good and bad. Say it again, good and bad. Kasi, naparti je babuyin. Okay? Bayad na ang catering. Patay na ang mga baboy. Okay? Dumating na ang mga tutugtog. Ready na ang kasalan. Pero yung naimbitahan, yung nabigyan ng invitation, walang panahon. So anong sabi niya? Lumabas kayo. Kunin nyo na lahat ng tao, kahit sino. Alright? Yung good and bad, yung good and bad. Hallelujah! And the wedding hall was filled with guests. Woo! Kahit yung hindi nakadamit, kahit hindi po prepared, pinapasok lahat sa galit po nung naghanda ng wedding. Ano nangyari sa verse 11? Can we read it aloud? Go. Oh. Siya yung nagsabi. Pumunta ka sa wedding. Lahat, imbitahan na ninyo. Pero alam nyo, nung nakita niya na merong tao na hindi nakadamit ng pangkasal, ano po sabi niya sa verse 12? Yung lumapit siya, pumunta siya sa wedding, pero hindi siya nakadamit pangkasal. Nung tinanong siya nung king, ay, bakit hindi ka nakadamit pangkasal? So wala pong matugon yung lalaki. Hindi siya makasagot. Ano sabi po ng verse 13? If you are not prepared for the wedding banquet, I'm telling you, ang invitation po ng Panginoon ay napakabuti. Ilalagay ka sa presidential table. Merong special na pagkain. Merong special na favor. Pero napakahalaga na i-consider mo, you need to wear your wedding clothes. Because God is holy. Can I hear amen? Kung sa Old Testament, mamamatay doon po sa puno ng mountain, ang mga taong lalapit sa Diyos na hindi po ready. In the New Testament, brothers and sisters, they will be thrown into the fire with whipping. Nasabi po ng Bible, there will be weeping and gnashing of teeth. They will be thrown into the fire of hell. Kapatid, kaibigan, seryoso ang Diyos sa pagkakatawag niya sa iyo. Can I hear amen? So, pag tayo po'y tinawag, you come before the presence of God. Tingnan po natin na maayos po tayo. Okay? Lahat naman tayo nagkamali, nagkasala. Pero namatay na siya, hinugasan na tayo sa lahat ng kasalanan natin. We are already forgiven. We are already healed once and for all. Ang kinakailangan lamang ho natin, i-maintain po natin yung kabanalan na ito sapagkat meron pong pagkakatawag ang Diyos sa atin. Verse 24. Can we read it again? For many are invited, but few are chosen. Church, as we close today, may we consider the royal invitation ng Panginoon sa atin. That invitation is to become a holy priest. That invitation is that for us to show forth the glory of God.
It's not by our might, it's not by our own power, but by the Spirit, says the Lord. Sama-sama po tayo maglingkod. Ang pagkakatawag po ng Panginoon sa atin, tinawag po tayo a very serious calling. Can I hear amen? We're not qualified, but He qualified us. Marumi tayo, pero nilinis po tayo. But today, again, we need to respond to God's love in all. Kapag tayo po'y tinawag ng Panginoon, tumugon ka. Kung tayo po ay pinili ng Panginoon, be happy for that. At nung tinawag ka, hindi ka tinawag na walang dahilan. Tinawag ka dahil merong nais gawin ang Panginoon sa buhay mo. Can I hear amen? Shall we all rise and let's pray? Can we sing this song, yung last worship? Music ministers, please. As the music ministry prepare, shall we just close our eyes and let's meditate on God's word today. Yes, there is a royal invitation for all of us to become a holy priestly nation. You are special. Of all the people, pinili ka ng Panginoon. Upang tayo po ay magbigay ng kapurihan sa Kanya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa iyong mga gawa, O Diyos, tunay kang dakila. Walang katulad mo sa langit at lupa, O Diyos, tunay kang kahanga-hanga. Minsan pa. Ako'y namamangha sa iyong mga gawa, O Diyos, tunay kang dakila. Walang katulad mo sa langit at lupa, O Diyos, tunay kang kahanga-hanga. Langit ang iyong tahanan, daigdig ay tungtungan ng iyong kadakilaan. Diyos kang pinagbabago, ikaw ang Diyos na totoo. O Diyos, sambahin ka, sambahin ka sa iyong trono. Sambahin ka sa iyong trono. Sambahin ka sa puso ko. Sambahin ka sa buhay ko. Sambahin ka, sambahin ka sa iyong trono. Sambahin ka sa iyong trono. Sambahin ka sa puso ko. Sambahin ka sa buhay ko. Sambahin ka, sambahin ka sa iyong trono. Sambahin ka sa iyong trono.
Sambahin ka sa puso ko. Sambahin ka sa buhay ko. Come on, sambahin natin ang Diyos. Sambahin ka sa iyong trono. Sambahin ka sa iyong trono. Sambahin ka sa puso ko. Sambahin ka sa buhay ko. Sa huling pagkataon, sambahin ka sa iyong trono. Sambahin ka sa iyong trono. Sambahin ka, Panginoon, sa puso ko, sa puso ko. Sambahin ka sa buhay ko. Yes! Sambahin ka sa iyong trono. Come on. Sambahin ka sa iyong trono. Sambahin ka sa puso ko. Sa puso ko. Sambahin ka sa buhay ko. Sambahin ka. Taas nga ho natin ating mga kamay sa Panginoon. Simbolo ng ating pagsuko sa Diyos. Tinatawag ka ng Panginoon, kapatid, kaibigan. You have that invitation. A royal invitation. At ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, Diyos na lumikha sa iyo, Diyos na nagligtas sa iyo, nagpagaling sa iyo, nagkaloob ng lahat mong pangangailangan. Sa Kanya galing ang royal invitation po na ito. For you to become a holy priestly nation. And when God calls you, He calls you in your own name. Because He knows you exactly. Personally. Alam niya lahat ng kabigatan mo, lahat ng problema, sakit, karamdaman na meron ka. Ang lahat ng ating mga imperfections. Yet God had given us that invitation. Dahil higit sa lahat, nais Kanyang yakapin, nais Kanyang pagalingin, nais Kanyang linisin. And that imperfections na meron po tayo, He will make us perfect for His glory. This is His invitation. Dahil nais niya na sa pamamagitan mo, mapapurihan ng Kanyang pangalan. And now God is calling you. Bring that life to God. Offer that life. Sapagat siya mismo ang magdadamit sa iyo ng damit pangkasal. Siya mismo ang maglalagay ng singsing as a sign of ownership. Siya rin ang magbibigay ng langis so that your lamp ay mananatiling umaapoy. Yes, there is a wedding invitation for you. Hindi lamang guest, but I'm telling you, you are the bride. The groom is waiting for all of us. That is His invitation. Marahil ang marami po sa atin, we're not so serious in our Christian life in the past. We didn't consider kung gaano po kaseryoso ang Panginoon sa pagkakatawag sa atin. Maybe in the past, hindi po natin nakita kung gaano po kabigat ang damdamin ng Diyos sa atin. Nung siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo, nasa isip Kanya, nasa puso Kanya. Hindi siya nanatiling patay.
On the third day, He rose again from the dead. And the very reason why Jesus rose again from the dead, dahil nais Kanya na makasama. And now He went to heaven, seated at the right hand of God, preparing a place for you in heaven. Preparing the mansion for you. And this is His invitation. Now, habang nakataas ang ating mga kamay sa Panginoon, pwede mo bang itaas natin ang ating mga puso sa Diyos at isuko po natin ang buhay po na ito? That now, that invitation, mapaunlakan po natin. Mapaunlakan po natin. Because in our obedience, there is always blessing. Lord, salamat sa invitation. Now we're coming before you, O God. Kung sa mga nakaraang panahon, hindi po na kami naging seryoso, O Diyos, sa invitation mo sa amin, may you forgive us. Lord, patawarin mo kami. Kung sa mahabang panahon, Lord, hindi namin sinuot ang amin pong wedding dress. You have seen us, Lord God, na ang damit namin full of spots and wrinkle. But Lord, thank you for the grace. Thank you, Jesus, for making us qualified. And now, Lord, we're bringing to you this life. We're bringing you this life. Lord, thank you for the calling. Thank you for the grace. Panginoon, nakikita mo ang bawat puso ngayon. Nagpapakumbaba sa iyong harapan. May you touch this heart, O Lord. And I pray, O God, bring forth revival in our life. Bring forth revival, O God, in our soul and spirit. That, O God, in the wedding banquet, may we all be found worthy. At kaming lahat, Panginoon, matatanggap namin ang aming kaligtasan at ang lahat ng pagpapala na inihanda mo para sa amin. So Lord God, I pray, touch your people now. Give us your spirit. Give us, Lord God, even your power. That in this life, Panginoon, we will fight the good fight of faith. Kami, Panginoon, na magkaroon ng excitement of serving you, of worshiping you. Because truly, O God, you have given us this invitation. Lord, today we thank you. We thank you, dear God. Panginoon, ang aming dalangin, yakapin mo ang iyong mga anak. That, Lord God, today, before we close, O God, and before we go home, may we have that assurance, O God, that in the very wedding banquet, Panginoon, mabigyan ka po namin ng kapurihan. Salamat po, O God, at ang dalangin, open the floodgates of heaven now for your people. May you pour, O God, to your people, O God, all the blessings they need. Lord God, let there be healing, O God, sa bawat katawan, sa bawat physical na katawan, Panginoon, na nangangailangan ng kagalingan. Lord, make us whole in the name of Jesus. And that, Lord God, hallelujah, may our spirit receive your spirit. That God, in our life, mapaglilingkuran ka namin, Panginoon, in spirit and in truth. That we can worship you, O God, in spirit and in truth. So Lord, sa iyong mga anak, ano man ang pangangailangan ng bawat isa sa atin ngayon, as we lift our hands, I want you to pray your own prayer. Whatever need you want, maybe some of you are in need of promotion, you are in need of favor, you are in need of grace, you are in need of work, you are in need of financial breakthrough. Believe. Whatever you ask, believe it in the name of Jesus. In the name of Jesus, you will receive it. Maybe some of you here, you are in need. Hallelujah, ng kapayapaan sa loob ng tahanan ninyo. Ask God in the name of Jesus. You will surely receive it in the name of Jesus. So Lord, sa araw po nito, kaming lahat, sa iyo namin itinataas ang lahat ng aming mga pangangailangan. Katagpuin mo lahat ng ito, Panginoon. That no one will leave this place empty-handed,
But Lord God, we receive our answered prayer because we believe, oh God, whatever we ask in the name of Jesus, you will give it for the glory of the Father, and that your name will be glorified, and that the joy of your people be complete. Lord, thank you for our answered prayer. Can we say it again? Hallelujah. Thank you for the answered prayer. Whatever prayers you ask, believe it. Come on. Hallelujah. Just thank God for that. Thank you for the miracle. Thank you for the healing. Thank you for the breakthrough. Thank you for the peace in the name of Jesus. At Panginoon, sa oras po nito, selyuhan mo ang aming buhay, Panginoon, ng iyong Santong Espiritu. Even the very word na tinanggap po namin. But even as we go home, Lord God, may you be with us. May your traveling mercies be upon us. At Panginoon, we thank you for what you have done today. And we bring you back all the praise, all the glory. In Jesus' name, and everyone will say, may the Lord bless us all. See you on Sunday.